Magandang araw, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Jericho. Nakatira ngayon dito sa Taguig, dating OFW sa Saudi Arabia. Ibabahagi ko ang aking hindi malilimutang karanasan noong nasa Saudi pa ako. Bago yan, Tito Makoy, dito sa Pilipinas, gawain ko na rin talaga ang pagsama sa mga pribadong kliyente ko para sa pribadong serbisyo na aking ibinibigay. Ito ang isa sa mga pinagkukunan ko ng income noon kasi meron naman akong regular na trabaho. Diretsohin natin, Tito Makoy. Pwede kong sabihin callboy ako online at on call. Kasi sa internet ako nakakakuha ng mga kliyente at sa cellphone. Marami kasing mga magkakabarkadang tago o kaya yung iba ang trip na inire-refer ako sa kanilang kaibigan. Kaya naman, merong mga tumatawag sa akin sa cellphone. Taong 2017, nagdesisyon akong mag-abroad kasi walang nangyayari sa akin dito sa Pilipinas. Napadpad ako sa Saudi Arabia at sa Jeddah ang aking trabaho. Maswerte naman at ang aking napasokang trabaho ay maganda rin. Nakapasok ako sa isang catering business. Dito ko nakilala si Majid, isang lokal. Kaopisina ko siya, mabait, pero wala kaming ugnayan, Tito Makoy. Siya lang talaga ang naging malapit na kaibigan ko sa lahat ng mga katrabaho ko at sa lahat na iba't ibang lahi sa aming kumpanya. Isang hapon, kasasahod pa lang noon, bumili ako ng bagong sapatos at pantalon. Pagdapat ko sa may Starbucks, naroon pala ang kaibigan kong si Majid. Tinawag niya ako at pinaupo sa kanilang lamesa. Umorder si Majid ng kape at saka croissant para sa akin. Ang totoo, busog pa ako kasi kumain ako doon sa mall kung saan ako bumili. Kaya ang sabi ko kay Majid, tamang kape na lang sa akin. Ipinakilala niya ako sa kanyang dalawang kasama na mga pinsan niya pala ito. Ang kanyang mga pinsan ay sina Faisal at Abdulaziz. Mababait ang mga ito, hindi mayabang, kagaya ni Majid. Sa ganda ng aming kwentuhan, umabot kami sa palitan ng cellphone number. Si Faisal ang humingi sa akin ng cellphone number ko at kinuha rin ito ni Abdulaziz. Masayang naghiwa-hiwalay kaming tatlo pagkatapos ng masayang kwentuhan. Noong sumunod na linggo, Huwebes, maghahating gabi, tumawag sa akin si Faisal. Nagtatanong kung nasaan raw ako at nung sabihin ko sa kanya na nasa bahay lang ako, nagtanong ito kung pwede raw ba siyang makapunta sa bahay. Magpapalipas lang oras, wala siyang magawa at ayaw niya pang umuwi sa kanila. Ay walang problema, halika, inom tayo ng tsaay o kaya kape, tapos kwentuhan tayo. Ito ang naging sagot ko kay Faisal sa kanyang pagtatanong sa akin kung pwede raw ba siyang makitambay sa bahay. Hindi nga inabot ng kalahating oras, dumating si Faisal, lumabas ako para sunduin ko siya sa labas. Pagpasok namin sa bahay, kaagad kong inihanda ang tsaay, nilagyan ko ito ng peppermint. Sa kanila, Tito Makoy, ang tawag nila dyan ay nana, yung peppermint na pampabango sa inumin. Ito'y para mabango ang tsaay na aming iinumin. Si Faisal naka-t-shirt lang at nakasuot ng jogging pants noong pumunta sa bahay. Nakita ko ang kagandahan ng hubog ng kanyang katawan. Tapos, pasimple ko talagang nakita ang kalibre ng kanyang harapan. Bakat na bakat ito. Parang natutulog na dragon. Alam mo, Tito Makoy, ito kaagad ang napansin ko kay Faisal pero hindi ako nagpahalata. Sa aming pagkikwentuhan, Tito Makoy, ang aking napansin ay mga personal ang mga tanong sa akin ni Faisal. Kung wala raw ba akong asawa. Nang sumagot akong wala, nagtatanong rin ito kung bakit. Pagkatapos, ang sunod niyang tanong ay kung meron ba akong girlfriend dito sa Jeddah o sa Pilipinas. Wala naman talaga akong syota sa Pilipinas at maging dito sa Jeddah, kaya ang sagot ko sa kanya, wala rin. Muli na namang nagtanong ito sa akin
kung bakit. Kaya naman ang sabi ko sa kanya ay hindi kasi ako nanliligaw at hindi ako naghahanap. Sa sinabi kong iyon, tinanong niya ako kung ano raw ba talaga ang sexual preference ko. Alam niyo po, bagamat may pag-aalangan, pero ayokong maging hipokrito kaya sinabi ko kaagad, pwede ako kahit saan, kahit kanino, open-minded ako. Sa sinabi kong iyon, nakita kong ngumiti itong si Faisal. Pareho pala tayo. Alam mo ako, pwede rin kahit saan. Yan ang kanyang reaksyon sa sinabi ko. Kasunod noon, Tito Makoy, lumapit sa akin si Faisal at walang ano-ano'y umakbay siya. Makalipas ang ilang saglit, bigla niyang kinabig ang mukha ko at umalik siya sa pisngi ko. Sa kanyang paghalik na iyon, napatingin talaga ako sa kanya at sa kanyang harapan sa may jogging pants. Nakita ko, Tito Makoy, na magang-maga ito. Dahil sa hindi ako pumalag sa kanyang ginawa, humalik muli sa akin si Faisal. Sa labi ko na ang kanyang halik. Dala siguro ng matagal na rin akong walang nakakaulayaw mula nang dumating ako dito sa Jeddah. Kaagad akong natangay ni Faisal. Labis itong ikinatuwa ni Faisal hanggang sa pareho na kami, Tito Makoy, hindi nakapagpigil. Ako na ang nagyaya sa kanya na pumasok na sa aking tulugan. Pagpasok namin sa aking tulugan, tumambad sa akin ang kabuuan ng kanyang katawan. Magandang maganda ang pagkakahubog ng kanyang pangangatawan, mayabong din ang buhok niya sa dibdib. At higit sa lahat, Tito Makoy, ang kanyang kayamanan. Mayaman na mayaman, sa tingin ko, milyon ang halaga nito kung bibilhin mo. Alam niyo po kasi sa Pilipinas, manghang-mangha ako sa mga nakakapareha ko kung ang pribadong kliyente ko ay may pagmamalaki talaga. Pero sa nakikita ko ngayong daladala ni Faisal, walang binatbat ang mga nakita ko sa Pilipinas. Wala kahit sa kalingkingan man lang. Nagtuloy-tuloy na ang pagkakatangay ko sa ginagawa sa akin ni Faisal hanggang sa bumubulong sa akin si Faisal na ako raw ang kanyang asawa ngayon. Mag-asawa kami. Alam niyo po, matamis sa pandinig na pinapakinggan ko ang mga bulong niyang iyon sa aking tainga. Nagpapaubaya ako at gumaganti sa kanyang maiinit na halik sa akin. Pareho namin pinagbibigyan ang pangangailangan ng aming pakiramdam, ang paghahanap ng aming katawan ng kalinga sa pribadong oras. Mahigpit na mga yakap ang binibigay sa akin ni Faisal, kasabay ng kanyang parang nagsusumamong tinig. Hanggang, Tito Makoy, sa naidaos namin ang matamis at maligayang sandaling iyon. Umalis si Faisal sa bahay na puno ng ngiti ang kanyang labi at nagpapasalamat sa akin sa masayang oras na aking ibinigay sa kanya. Noong sumunod na linggo, araw ng Biyernes, hapon iyon, muling tumawag sa akin si Faisal. Gaya ng napag-usapan namin na pupunta siya sa bahay. Inaasahan ko na ang kanyang pagdalaw kaya kaagad akong naligo pagkatapos kong kumain ng pananghalian. Sa kanyang pagtawag, muli akong nag-spray ng kulon sa katawan ko para mabango pag dumating si Faisal. Lalo itong matatakam. Kasi, Tito Makoy, nagustuhan ko talaga ang kanyang ginawa nung isang linggo. Para siyang ngumangat-ngat ng fried chicken. Ngayon, excited ako na muling maramdaman iyon. Inabot ng mahigit 1 oras bago nakarating sa bahay si Faisal. Kaya naman kung ilang beses akong nag-spray ng kulon sa aking katawan at naglagay ng pabango sa aking damit. Alam niyo po, habang hinihintay ko si Faisal, maya't maya nag-i-spray talaga ako ng kulon sa aking katawan. Pero, Tito Makoy, nagulat ako nang dumating siya kasi kasama niya si Abdulaziz na pumunta sa bahay. Bahagya akong kinabahan kasi nagtatanong ako bakit kasama ni Faisal ang kanyang pinsan na si Abdulaziz. Yung pagkabahala kong iyon nahalata pala ni Faisal kaya kaagad siyang nagsalita. Ayon sa kanya, huwag daw akong matakot, huwag akong mabahala kasi sikreto nilang gawaing magpinsan
ang ganito. Alam mo Tito Makoy kung bakit kinabahan ako kasi sa haba ng panahong gawain ko talaga ang pagbibigay ng pribadong oras sa Pilipinas. Pero ngayon pa lang ako makakaranas ng 3 kaming magkakasabay. Lalo na't ang magpinsan na ito alam na alam ko na mga rocket launcher ang kanilang dala-dala. Wala ngang oras na sinayang kaming 3, inumpisahan kaagad ni Faisal ang panunuyo sa akin. Kaagad namang sumusuporta dito si Abdulaziz. Ngayon Tito Makoy, nawala ng ganap ang kaba sa aking dibdib na naramdaman ko sa kanilang pagdating. Ito'y nang tumambad sa akin ang pareho magagandang hubog ng katawan ng magpinsan. Buong buo kong nakikita ang kanilang katawan at ang mga matataas na kalibreng armas na pangyera na kanilang dala-dala. Na-excite talaga ako ng gusto, Tito Makoy. Ang kaba na aking naramdaman kanina napalitan ng isang klaseng kasiyahan. Ibang-ibang kasiyahan na ngayon ko lang talaga nararamdaman. Kasi nga sa pinakaunang pagkakataon, kalaro kong magkasabay ang magpinsan. Pareho sila Tito Makoy magagandang lalaki. Kahit na sino talagang hindi makakahindi sa dalawang ito. Maingat sila pareho at halata kong sanay na sanay sa ganitong gawain. Sinisiguro nilang lahat kami masisiyahan, kaming 3 sa aming ginagawa. At ang totoo niyan Tito Makoy, ako talaga ang higit na nasisiyahan. Isipin mo na lang po yung sitwasyon na kumakain ka ng sorbetes. 2 sorbetes magkaibang flavor, mocha at vanilla. Kailangang pagsabayin mong ubusin para hindi matunaw. Ito ngayon ang naglalaro sa aking isipan habang nagpapakasaya kaming 3 at ginagawa ng 2 ang kanilang kaalaman para matuwa ako sa ginagawa namin. Ilang sandali pa Tito Makoy, pareho na umingay ang magpinsan. Sa kanilang ingay, hindi na rin ako nakapagpigil, nakagawa ako ng ingay. Game over na kaming 3. Natutuwa ako nang makita kong pareho nakangiti ang 2 sa aming pagtatapos ng larong ginawa naming 3. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang ito naranasan. Naging regular na gawain naming 3 ito tuwing katapusan ng linggo. Liban pa dyan, paminsan-minsan, pumupunta sa akin ng solo si Faisal at minsan naman si Abdulaziz. Pareho ako umibig sa magpinsan. Sa aming mga pinaggagawang pribadong oras, hindi ko talaga maipagkakaila na pareho ang nararamdaman ko sa 2. Wala akong bibitiwan ni isa man sa kanila kung sakaling dumating ang pagkakataong kinakailangan kong mamili. Sila pa ring 2 ang pareho kukunin ko. Hindi ko kayang iwanan ang isa. Minsan sinubukan din naming magpalipas ng gabi na magkakasama kaming 3. Pero Tito Makoy, nakakapagod pala. Kasi nga ang ginawa ng 2, salit-salitan ang mga ito. Namamahinga ang isa, natutulog, nanunuyo naman sa akin ang isa. Pagkatapos namin ako magpapahinga ng kaunti lang at habang nakakatulog, magigising ang isa, siya na naman ang maglalambing sa akin. Maagang-maagang magkasabay na umalis ang magpinsan. Ako naman Tito Makoy nagmamadaling magluto ng almusal kasi gutom na gutom at pagod saka puyat talaga ako. Kasi nga, yun ba namang pagsalit-salitan ka ng magpinsan? Pero sa kabila noon, walang pagsisisi sa panig ko. Kasi nga bagamat napagod ako, pero nasiyahan ako sa ginawa naming 3. Masayang-masayang kasama ang magpinsan. Ang relasyon naming 3 na natiling lingid sa kaalaman ng kaibigan ko at kaopisinang si Majid. Ang buong akala ng aking kaibigang si Majid, nagkita lang kami ng mga pinsan niya noong
nasa Starbucks sila noong ipakilala niya ako. Talagang walang alam ang kaibigan ko. Kasi Tito Makoy, ang magpinsan na si Faisal at Abdulaziz, masyado ring malihim. Sila palang magpinsan ay meron ding lihim na relasyon. At dahil nga sa pareho ang kanilang trip at ang aming relasyon ay lihim talaga, tumagal ito ng ilang taon. Alam niyo po, habang karelasyon ko ang magpinsan, naisip ko na hindi ako nagkamali ng pagpunta dito sa Saudi Arabia. Kasi masayang masaya ako, nagagawa ko at ginagawa ko kung anuman ang ginagawa ko sa Pilipinas noon. Nagkaroon lang ng balakid ang aming masayang relasyon nang magkaroon ng pandemic. Noong magkaroon kasi ng lockdown dahil sa COVID, ang higit na apektado ay ang mga nasa hospitality services na negosyo. Kasama na doon, Tito Makoy, ang aming kumpanya dahil catering business ang aming kumpanya. Bumagsak ng husto ang aming kumpanya, kaya sa unang bugso ng pagluwag ng restrictions noong pandemic, kinailangan talaga nilang pauwiin na lang kaming mga nagtatrabaho kasi tuluyan nang nagsarado ang kumpanya namin. Dito ako, Tito Makoy, nalungkot ng husto. Kahit ayaw ko pang umuwi, pero kinakailangan kong umuwi na ng Pilipinas. Mawalay na ng tuluyan sa magpinsang karelasyon ko, sina Abdulaziz at si Faisal. Kaming tatlo huli kaming nagkita-kita at nagsama-sama bago nagkaroon ng lockdown sa Saudi Arabia. Hanggang sa araw na nag-final exit ako, hindi na kami muling nagkita pa. Ang tanging nagawa ko na lang bago ako lumipad pauwi dito sa Pilipinas ay ang mamaalam sa kanilang dalawa sa pamamagitan ng WhatsApp. Bagay na labis namang ikinalungkot pareho ng dalawa. Si Faisal nga, Tito Makoy, hindi talaga nakatiis. Tumawag pa sa akin. Alam niyo po, noong huling tawag na iyon, hindi ko mapigilang maiyak kasi nalulungkot talaga ako, nalilisanin ko ang Saudi Arabia. Nalulungkot ako na iiwanan ko ang magpinsan na pareho kong minahal. Ngayon, Tito Makoy, dito sa Pilipinas, balik muli ako sa aking pribadong serbisyong ibinibigay. Kahit magtatatlong taon na kaming hindi nagkikita-kita ng magpinsan, lagi ko pa rin naaalala silang dalawa. Naaalala ko ang masasayang araw namin noon, ang maiinit na tagpo naming tatlo, ang kanilang pagiging magandang lalaki at ang kanilang kasiyahang ibinibigay sa akin. Talagang hindi ko nakakalimutan ang magpinsang Arabong pareho mahal na mahal ko. Paminsan-minsan, Tito Makoy, nalulungkot pa rin ako na sa ngayon, yung masasayang araw naming tatlo ay isa na lang na magandang alaala sa aking isipan. Hindi ko alam kung muli pa kaming magkikita, kung muling magtatagpo ang landas naming tatlo na magkakasama. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana mapili mo at mailathala mo sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Jericho. Maraming salamat, Jericho, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ganoon talaga ang mga masayang araw na nagdaan sa ating mga kamay. Wala tayong magagawa kung di ang ilagay na lang ito sa ating alaala at ituring na lang na isa sa mga kabanata ng ating buhay. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.